Magandang umaga po sa ating lahat. Good morning po mga kapatid. Morning po sa bawat isa. Good morning po sa atin pong mga bisita, mga panauhin. At ganoon din po sa mga nanonood po sa atin pong YouTube channel po. Ganoon din sa atin pong mga senior na nasa ibaba. Binabati ko po ang bawat isa ng isang magandang umaga. Bagamat malamig, salamat at nakakatikim pa rin po tayo ng konting lamig sa loob ng isang taon po. Ay hindi naman po ito maging hadlang o sagabal sa atin pong pagdalo at pakikinig ng salita ng Diyos. Amen po ba? Nawa ay ipagpasalamat natin sa Diyos kahit ang mga biyayang ganito. Bago po tayo magpatuloy sa atin pong mapapakinggang salita, inaanyahan ko po ang bawat isa na manalangin. Aming Panginoong Diyos, sa umagang ito ay narito kami sa inyong harapan. Nagpapakumbaba, Panginoon. At nawa ang aming mga handog na mga awitan, mga papuri, ay naging mabangong samyo sa inyo, Panginoon. Naway ito ay naging katanggap-tanggap sa inyong harapan. Naway ang mga pusong naghandog nito ay malinis at dalisay na mga puso, Panginoong Diyos. At nawa wala kaming ibang naisin, kundi ang mapapurihan at maparangalan ang inyong pangalan sa umagang ito. Patuloy, Panginoong Diyos, na mangusap kayo sa amin ngayon sa bahaging ito. Linisin kami sa pamamagitan ng inyong mga salita at kumilos ng malaya ang inyong banal na espiritu sa aming mga buhay. Buksan ang aming mga puso, buksan ang aming mga pandinig at pumasok ng maigi, Panginoon, ang inyong mga aral. Mga aral na naghahatid ng gabay at ng buhay at buhay, Panginoon, na kasiyasiya para sa amin at kalugod-lugod naman para po sa inyo. Nawa lahat ng aming gagawin pa sa oras na ito ay maghatid ng kapurihan at karangalan sa inyong pangalan. Gamitin niyo po ako bilang inyong tagapagsalita, itago niyo po ako sa inyong likuran, at kayo lamang, Panginoong Diyos, ang siyang maitaas at mapapurihan sa umagang ito. Lahat ng parangal at kaluwalhatian ay tanging sa inyo lamang. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Purihin po natin ang Panginoon minsan pa. Noong nakaraan pong linggo, napakinggan po natin ang isang mensaheng nagdulot ng kalakasan at inspirasyon po, na may kinalaman po doon sa putong ng katagumpayan, or yung crown of victory para po sa mga mananampalataya. Tandaan po natin na ang Diyos ang lagi, wala pong iba, wala pong ibang gumagawa o kumikilos sa buhay po natin. Ang Diyos ang laging nagbibigay sa atin ng mabuting kalagayan at tumutulong sa atin sa lahat po ng mga sitwasyon ng buhay, kahit po sa panahon po ng kahirapan at problema. Kailangan po nating alalahanin na ang pagiging matagumpay sa buhay natin ay lagi pong nakasalig ito sa kapangyarihan at kagandahang loob ng atin pong mabuting Diyos. Sa pagpapatuloy ng temang ito, habang ang atin pong unang buwan, ay malapit na pong magtapos. Sabi ng ilan, parang sobrang tagal daw ng January. January 43 na daw, sabi ng iba. Pero sa umpisa lang po yun. Sabi nga po natin pa sa isang banda, pagka naman tinignan mo po ang kalendaryo, parang ganun-ganun lang, tapos na agad or patapos na po ang Enero po, ang unang buwan ng taong ito. At tayo naman po bilang mga mananampalataya ay meron pong responsibilidad galing po sa Diyos, ukol sa atin pong buhay at mga gawain. Huwag po tayong mapanghinaan ng loob, huwag po tayong manawa, at huwag din po tayong mapagod po. Lalong-lalo na dahil ang nakaharap po sa atin sa buhay na ito ay isang labanan. Madalas pong gamitin itong pagsasalarawan sa bagong tipan, lalo na ni Apostol Pablo, ang isang digmaan o pakikibaka na dapat po talaga nating bigyan ng wastong atensyon. Sabi naman ni Apostol Pedro ay mga dayuhan daw po tayo sa mundong ito, o mga bisita o mga panauhin o mga naglalakbay lamang, mga transient, ika nga. Pero hindi po tayo mga naglalakbay na parang namamasyal, na para bang ay ang ganda ng tanawin doon, ay ang sarap ng pagkain dito, kundi tayo ay mga espiritual na tao na dapat pong nakahanda sa lahat ng gawain na iaatas ng Diyos sa atin. Hindi lamang po tayo nandito para po magpakasaya.
Bagamat biyaya din naman ng Diyos kung may mga kasiyahan sa atin pong buhay. There is a great deal of work involved in the Christian life. Anumang larangan, anuman pong aspeto ay mayroon po tayong gawain at trabaho na kailangan pong gampanan. At para tayo ay maging matagumpay dito, kailangan nakahanda po tayo. No? At tignan po natin, hindi natin kasi alam kung ano po ang mga darating sa mga araw at mga buwan sa taon pong ito. At kailangan nakahanda po tayo sa lahat ng bagay. No? Sa lahat ng bagay. No? Better to be ready for anything, no? Than to be sorry later. No? Para hindi naman din po tayo maging talunan, hindi po tayo mauwi sa kasawian sa atin pong mga gawain. No? Kaya nga po ang mensahe o ang pamagat po ng atin pong mensahe ngayong umaga is preparing for the work. No? Preparing for the work. Tandaan po natin na ang Diyos ang siyang pangunahing nagbibigay po sa atin ng kalakasan. Siya pong nagbibigay sa atin ng ating pong mga kasangkapang kakailanganin at nagkakaloob po sa atin ng abilidad upang maisagawa po natin ang pinapagawa po ng Diyos. Siya din po ang pinagmumulan ng atin pong layunin sa buhay. Lahat ay nakasentro at nakasalig po sa atin pong Panginoon. Katunayan, ipinagkaloob niya ang banal na Espiritu sa atin para po sa layuning ito. Kaya nga, hindi po dapat nating kaligtaan ang patuloy nating pag-asa at ang patuloy po nating pagpapasakop sa banal na Espiritu. No? Habang kanina po umaawit po tayo, ilang mga awit po doon ay mga matatagal na pong awit. No? Pero hindi po naluluma ang kanilang mensahe. Hindi po naluluma yung kanilang meaning po. It talks of our great God. It talks of our submission to Him. No? And yun po ay hindi po awitin lamang. Hindi lamang po siya dahil maganda pakinggan kung bakit natin sinasabi, kundi ito po ang totoo. No? Sabi nga po sa aklat po ng Galatia, Kabanata 5:25, sabi dito, kung ang Espiritu ang nagbibigay buhay sa atin, siya na rin ang paghariin natin sa ating buhay. No? Paalala ni Apostol Pablo ukol sa Espiritu na dapat po natin siyang paghariin. No? And again, napaka-simple po ng salita, paghariin, pero napakalalim po ng implikasyon. No? Hindi po tayo nakiki-ride on lamang sa Espiritu, hindi po tayo nakikihati lamang sa Kanya. Na minsan tayo ang nasusunod at minsan siya naman. Hindi po. Pag sinabing siya ang nagahari, wala po. Siya lamang ang nagahari, siya lamang po ang nasusunod, siya lamang po ang nangunguna at namumuno sa lahat ng ating ikinabubuhay sa mundo. Sa mundo pong ito. No? At ito din po ay mahalaga dahil siya din po ang namamahala sa patuloy na kalaguang espiritual ng bawat mananampalataya. At doon po ang akin pong bibigyang pansin. Sa ganitong paraan dapat natin ihanda ang ating sarili, hindi lamang po sa pisikal o material na paraan, kundi lalong-lalo na sa espiritual na pamamaraan base po sa kalooban po ng Diyos. No? Maraming beses po, iyan po ay ginagamit po ng Biblia. No, nung bata po ako, hindi ko po maintindihan, medyo malalim po. Ang gamit po ng mas malalim na mga teksto sa English is yung salitang gird up your loins or gird your loins. No, na hindi ko maintindihan, ano ba ibig sabihin nun? No? Na katagalan, nung natutunan ko po, napakasimple lamang po pala. Dahil po ang kasuotan ng mga tao nung sinaunang panahon ng Biblia ay mahahaba. No? Mahaba ang laylayan ng kanilang damit dahil yun po yung custom, yun po yung appropriate nung time po na iyon. No? Dahil nga po naglalakad lamang po sila, marumi ang daan, maalikabok, di pa naman po sementado ang mga daanan noon po. So they do that, yun yung kanilang kostumbre po nakasuotan. Pero may silbi po siya sa maraming bagay, pero pagka ikaw ay magtatrabaho na po, magiging sagabal lamang po siya. No? Subukan niyo po na magtrabaho ng may mahabang laylayan na damit o di kaya naman sa mga babae nakapalda. Ang hirap pong kumilos. Kaya yung salitang gird up your loins or gird your loins ay ibig lamang pong sabihin ay itataas po nila yung kanilang laylayan ng damit at sisimulang taliin. No? Itatali po nila para wala pong nakalaylay. Ibig sabihin signifying a preparation for the work.
Yun lamang po ang ibig niyang sabihin. Ihanda natin ang ating sarili. Paano natin ihanda ang ating sarili? No? Well, makikita po natin ngayong umaga anong isa sa mga pinakamagagandang paraan para po dito. No? Ang mahalaga ay ang ating espiritual na kalagayan at lalo na nga sa pagtatapos ng unang buwan ng taon ay ang atin pong patuloy na kalaguang espiritual. No? Ang lagi po nating aalalahanin ukol sa usapin ng kalaguan ay ang atin pong pansariling responsibilidad. No? Dumating ang kaligtasan sa tao individually. No? Hindi po natin ito mababago, hindi po natin ito pwedeng palitan. Ano? Ang kaligtasan ay sa bawat isa. Wala pong grupo, wala pong package po ito. No? Dumating po ito individually, so hindi po mahirap isipin o unawain na ang kalaguang espiritual ay may kinalaman din po ito sa atin individually. No? It concerns some attitudes, some behaviors, and especially our actions. No? Bakit po ito mahalagang paalala? Kasi hindi po tayo pwedeng umasa ng buong buo, no, sa ibang tao lamang. No? Malaki po ang maitutulong ng ibang tao, malaki po ang maitutulong ng atin pong kapatiran kung bakit din yan inilagay ng Diyos sa ganitong kalagayan. Pero remember, no, at the end of it all, we will be held accountable for ourselves. Pananagutan po natin ay ang ating sarili. No? At ganun din po ito sa atin pong usapin ngayong umaga. No? If a Christian is not growing, the primary accountability rests upon them first and foremost. Sa kanya po, ang pangunahing pananagutan, hindi po hahanapin yan sa iba. No? Kaya't we should be thoroughly invested in our growth as Christians. No? So ano po ba ang pinapahiwatig po ng salita ng Diyos ukol sa bagay na ito? No? At ito po ang kailangan nating gawin para maging handa po sa lahat ng bagay. Number 1, let us discipline ourselves. Ito po ay hindi po hindi po nagbabago kahit kailan sa buhay po ng mananampalataya. Marami pong payo, marami pong aralin sa Biblia, lalong-lalo na sa Bagong Tipan, na may kinaukulan sa buhay Kristiyano ang patuloy na pagsasanay sa sarili. Ito po ang payo na sinabi o inihatid ni Apostol Pablo sa kanyang anak sa pananampalatayang si Timoteo. Sa aklat po ng unang Timoteo, Kabanata 4, 7 hanggang 10. Sabi po niya, huwag mong pag-aksayahan ng panahon ang mga walang kabuluhang alamat na sabi-sabi lang ng matatanda. Sa halip, sanayin mo sa kabanalan ang sarili mo. Sapagkat kung may mabuting na idudulot ang pagsasanay natin sa katawan, may mas mabuting maidudulot ang pagsasanay sa kabanalan sa lahat ng bagay. Hindi lang sa buhay na ito, kundi maging sa buhay na darating. Totoo ang kasabihang ito at dapat tanggapin at paniwalaan ng lahat. At ito ang dahilan kung bakit nagsisikap at nagtsatsaga tayo sa pagtuturo sa mga tao. Dahil umaasa tayo sa Diyos na buhay na siyang tagapagligtas ng lahat ng tao, lalo na ng mga mananampalataya. No? Pinaalalahanan dito, ang buong aklat ng unang Timoteo po ay paalala po na personal ni Apostol Pablo kay Timoteo. No? Pinaalalahanan niya na maging mabuting katiwala, mabuting lingkod, mabuting kawal ng Panginoong Jesus. At bagamat si Timoteo po, as far as we know, ay nagpapatuloy naman po nung panahong ito. Sumusunod siya sa yapak ni Apostol Pablo pagdating sa doktrina, pagdating sa ministeryo, pero hindi nagsasawa si Apostol Pablong paalalahanan po siya. No? Sa ikalawang Timoteo, mas nabigyang pansin o mas nabigyang linaw yung mga ilang issues din po ni Timoteo po, no? Kahit na siya ay naglilingkod na. No? Kailangan natin ng paalala, kailangan nating mapaalalahanan lagi, no? Dahil ganun po tayo bilang mga tao, no? Better na tayo ay ma-remind sa lahat ng oras, lalo na patungkol sa mga mahalagang bagay tulad po nito, no? Pinaalalahanan niya patungkol sa kanyang gawain bilang lingkod ng Diyos. Pinaalalahanan niya patungkol sa kalaguan niya, sa pananampalataya. Pinaalalahanan niya kahit yung mga bagay na dapat niyang iwasan at layuan. No?
Dahil yun po ang responsibilidad po ni Apostol Pablo bilang alagad din ng Panginoon, bilang nagdisipulo din kay Timoteo. No? Ano ang ibig pong sabihin? Kahit na tayo ay nasa kalagayan na pong malago, kahit na tayo ay nasa kalagayan na po ng paglilingkod, hindi pa rin po tayo pwedeng maging kampante. Hindi po tayo pwedeng manatili lamang o mamalagi lamang sa iisang kalagayan. We should always be improving. We should always be growing. No? At yun po yung makikita po natin dito. Ilang mga bagay po ang karagdagan po dito sa pagdidisiplina sa ating pong mga sarili bilang mga mananampalataya. Letter A, let us make an effort. Sa paglago natin spiritually, mga kapatid, if the year 2024 is the year we really want to glorify God, the year that we really want to grow in our faith, to grow in our love for Him, kailangan po ng effort sa lahat ng bagay na may pakinabang, sa lahat ng bagay na may silbi. No? Wala pong bagay na mahalaga na effortless sa mundo. No? It just doesn't happen. Hindi po talaga ganun. Wala po talagang ganun. Kung meron man, ito'y pansamantala o mabilisan lang, kung meron man, ito'y nagpapanggap lamang. Everything that is worthwhile takes effort, kahit ano man po ang bagay na ito. So it is true with the spiritual things in our lives. No? Alalahanin natin na ang Diyos ang nagbibigay ng kalaguan. Naalala ko po yung sinabi po ni Apostol Pablo po, nang ipaliwanag niya ang aral na ito sa unang Korinto po, hindi ko na po sinulat, yung nung nagtatalo-talo ang mga mananampalataya sa Korinto sa kanilang katigasan ng ulo, ukol sa sino ba ang dapat nilang piliin o pahalagahang tagapanguna. No? At ginamit ni Apostol Pablo ang salitang, ako ang nagtanim, iba ang nagdilig, no? At yun yung idea. No? Iba-ibang tao ang kumikilos, pero ang laging bottom line doon, ang Diyos ang nagbibigay ng kalaguan. No? Kailangan natin ang kalaguang binibigay ng Diyos, pero doon sa halimbawang iyon, meron ding responsibilidad na binigay sa tao para po magtanim at magdilig. Kung wala pong itatanim, sinong lalago? Kung wala pong didiligan, walang magdidilig, paano lalago? No? Ito po ang balanse, ito po ang harmony na dinesenyo po ng Diyos sa buhay po natin bilang mga tao. No? We are held responsible for our actions. May parte po tayo dito. Pero ang bottom line, ang suma total ng lahat ay nakabase pa rin sa kagustuhan at kagandahang loob ng Diyos. So it is with spiritual growth. No? Lalago tayo, ang nagkakaloob po nito ay Diyos, pero kailangan po natin sa bahagi natin bilang mga tao ang effort para po dito. Sabi po sa 2 Pedro, Kabanata 1, 3-10. No, medyo mahaba po, pero tingnan po natin ang sinasabi po dito. Tinanggap natin sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos ang lahat ng bagay na magtuturo sa atin upang tayo'y mamuhay na makadiyos. Ito'y dahil sa ating pagkakilala kay Jesus na siya ring tumawag sa atin upang bahaginan tayo ng kanyang karangalan at kabutihan. Sa paraang ito ay binigyan niya tayo ng mga dakila at napakahalagang pangako upang makaiwas tayo sa nakakasirang pagnanasa sa sanlibutan ito at upang makabahagi tayo sa kanyang likas bilang Diyos. Dahil dito, sikapin ninyong idagdag sa inyong pananampalataya ang kabutihan. Sa inyong kabutihan ang kaalaman, sa inyong kaalaman ang pagpipigil sa sarili, sa inyong pagpipigil sa sarili ang katatagan, sa inyong katatagan ang pagiging makadiyos, sa inyong pagiging makadiyos ang pagmamalasakit sa kapatid, at sa inyong pagmamalasakit ang pag-ibig. Ang mga katangiang iyan ang kailangan ninyong taglayin at pagyamanin upang ang inyong pagkakilala sa Panginoong Hesukristo ay huwag mawala ng kabuluhan at kapakinabangan. Ang taong wala ng mga katangiang iyan ay mistulang bulag at nakalimot na pinatawad na siya sa kanyang mga kasalanan. Kaya nga, mga kapatid, lalo kayong maging masigasig upang mapatunayan ninyong kayo ay tinawag at pinili ng Diyos. Kung ganito ang gagawin ninyo, hindi kayo matitisod.
No? Hindi po mahirap unawain ang sinasabi ni Apostol Pedro sa bahaging ito. Very basic kung tutuusin. No? Very basic but very important, very crucial. Hindi po siya pwede ding pong mawala o alisin. No? Kaya makikita po natin, kumpleto po. No? Para po sa mga mananampalataya, para po doon sa mga taong nagtiwala na kay Kristo, ito na po ang kanilang gawain sa kasalukuyan. No? Ang Diyos ang nagkakaloob ng lahat ng mga pangangailangan po natin, spiritually, sa puntong ito. No? Pero kailangan po nating saliksikin, alamin at harapin ang gawain na iniaatas po sa atin. No? Kaya nga nandun po yung idea ng pagdagdag. No? Yung meron pong pananampalataya pero sikapin ninyong dagdag dito ang mga bagay na ito. Ilan nga po dyan kung tutuusin, sa nabasa po natin ngayon lamang ay bunga ng Espiritu. Ang pagpipigil sa sarili, ang pag-ibig. No? So, nandun po, again, nag-harmonize po, nagsasama-sama o nagsasama ang atin pong gawain bilang mga tao. No? Na tayo din naman ay nakaasa lamang din sa Diyos. At ang Diyos naman, kung tayo ay magiging responsable, kung tayo ay magiging masunurin sa Kanya, ay malayang makakakilos sa atin pong buhay. No? It will not happen in any other way. No? Kung tayo ay mag-iintay lamang, nakatunga lamang po tayo o nakaupo lang tayo sa isang tabi, at iintayin nating dumating ang kalaguan sa atin, hindi po mangyayari ng ganun. At alam din po natin, hindi din po pwedeng nakasalig lamang po sa ating sariling abilidad. No? Kaya nga, kailangan po magkasama ang dalawang bagay na ito. Walang mananampalataya ang siyang ganap na sa araw o sa oras ng kanyang kapanganakan. Alam po natin ang bagay na ito. Ngunit, yan po ang layunin ng Diyos sa atin. Pinagiging ganap po tayo ayon po sa kanyang kalikasan. Kaya nga ang naisin ng Diyos ay maging katulad tayo ng kanyang anak, walang ibang kundi ang ating Panginoong Hesukristo. No? It is an effort. It takes a serious effort to be able to succeed in this task. Hindi po talaga uubra kung hindi po natin ito bibigyan ng mariing pansin. No? Kamakailan sa mga pag-aaral po ng Miyerkules ay tinalakay po ang mga basics para po sa mga alagad ng Panginoon. No? And these basics will be with you for your life, for the rest of your life. Hindi po ito, wala pong gumagraduate po dito. No? Kasi yung basic, kaya nga po siya tinawag na basic kasi gagawin mo siya all throughout. Hindi po yan mawawala. Katulad ng pagbabasa ng salita ng Diyos, no, pakikinig ng kanyang mga salita, ng kanyang aral, ang pananalangin, at mga katulad ng mga bagay na ganito. No? It takes effort, mga kapatid. No? At yan ang, alam naman po natin ang bagay na ito, kaya nga maraming mga tao, o sabihin na natin, aminin na po natin kahit mga mananampalataya, nagbibigay sila ng effort sa maraming ibang bagay. They give their effort for their jobs, they give their effort for their spouses, no, para sa kanilang mga asawa. They give their effort for their children, for their family. Pero bakit kung minsan laging lugi, laging nahuhuli ang atin pong spiritual na kalagayan? The same way that we know and we understand the need for effort in many things, ay ganun din po nag-a-apply dapat ito sa atin pong buhay spiritual. No? Kaya nga, kailangan po, let us make an effort. We need this effort because hindi po tayo, sabi ko po kanina, hindi po tayo ganap eh. At meron po tayong mga karibal, mga kaaway sa buhay po natin sa kasalukuyan. No? Pangunahin po dito ay ang ating sariling laman. Sabi po sa Galatia, Kabanata 5, 16 hanggang 17. Sinasabi ko sa inyo, ang Espiritu ang gawin ninyong patnubay sa inyong buhay at hindi kayo magiging alipin ng hilig ng laman. Sapagat ang mga nasa ng laman ay laban sa kalooban ng Espiritu at ang kalooban ng Espiritu ay laban sa mga nasa ng laman. Laging naglalaban ang dalawang ito kaya't hindi ninyo magawa ang nais ninyong gawin. Pinapaliwanag ito ni Apostol Pablo pero hindi niya rin ito ginagamit bilang dahilan.
Hindi niya ito binanggit at pagkatapos ay sinabi niya, kaya okay lang, wala naman na tayong magagawa, ganyan talaga ang buhay, tao lang tayo. Wala pong ganong sinabi si Apostol Pablo. Katunayan, ang nilalaman ng kabanatang ito ay nakasentro doon sa pamumuhay ayon sa Espiritu. Diba? Literal nakakasabi lang po niya, ibalik po natin sa naunang verse lang, ano? Ang Espiritu ang gawin ninyong patnubay sa inyong buhay at hindi kayo magiging alipin ng hilig sa laman. So, the opposite is true. Kung hindi ang Espiritu ang magiging patnubay natin, edi alipin nga tayo ng laman. No? We will go back to our former days. We will go back to our former condition of being a slave. Even though pinalaya na ang Kristiyano, pero kung hindi naman niya hahayaang pagharian siya ng Espiritu, ganun din po ang kanyang magiging buhay. Ang buhay po niya ay magmimistulang mukha siyang alipin pa rin sa laman. That's why we need to make this effort. No? Alam natin ang gusto nating gawin, alam natin ang mabuti na dapat nating gawin, pero nandyan po ang sarili natin, nandyan po ang mundo na nasa kapaligiran po natin, nandyan po ang kalaban, ang kaaway na umaali-aligid sa sanlibutan ding ito. No? So, hindi po tayo pwedeng maging kampante. Again, that's the main point po. No? Hindi po tayo pwedeng nakahinto lamang po sa isang tabi. No? Alam ng ating laman na ang gusto niya at pinaglalaban niya ang mga bagay na ito. At para malabanan naman natin ito, kailangan nating mamuhay ayon sa Espiritu. No? We need effort. Karugtong po nito, letter B, let us build the right habits. No? May malaki pong kahalagahan, may malaki pong pakinabang ang pagiging consistent. No? Consistent. Pagiging consistent po ay isang advantage. Well, depende kung ano ba ang pinag-uusapan nating tema, pero there is value in this. No? Doing what is right and good ay hindi po ganong kaganda ang magiging kalalabasan po nito kung ginagawa lamang natin ito ng paminsan-minsan. No? And in fact, hindi po ba yan ang atin pong dating kaisipan bago natin makilala ang Panginoong Jesus? Diba? Yan nga ang justification natin nung tayo ay makasalanan pa. No? Oo, gumagawa ako masama ako, pero alam mo yon, hindi naman ako totally masama. No? Nakakagawa pa rin ako ng mabuti. And if we would use that same argument, ngayong tayo ay mananampalataya na, ang magiging tanong lamang anong pinagbago natin kung ganun? Hindi po ba? It's all in our behavior, in our attitude. No? Ngayon, again, unahin ko na po, no? Nobody can be 100% good on this earth. Wala po. If so, yun na po yung kaganapan and sasalungatin po natin ang Biblia sa ganung paraan. Wala pong magiging ganap sa buhay na ito sa kasalukuyan. Ang kaganapan ay sa hinaharap pag tayo ay nakapiling na natin ang presensya ng Panginoon sa langit. No? Pero ito po yung kaibahan. So ano to, pastor? No? 'Di ba? Kasi yun yung magiging labanan yun yung clash ng dalawang kaisipan hindi naman natin pala kayang gawin talaga. No? Hindi naman pala tayo pwedeng maging ganap So what's the point? The point is here. The point is what I said before. The point is in our attitudes. No? Nasa atin pong kaisipan, nasa atin pong kaugalian, doon po natin masusukat kung ano na ba ang atin pong kalagayan. No? Ang isang susi po dito is this idea here. We should not be satisfied with pwede na. No? Kasi yun dati nating buhay sa laman. No? May ginagawa tayo, hindi man ganong kabuti, hindi naman ganong kaganda, ang sasabihin lang natin, para ipagtanggol ang sarili, pwede na to, okay na rin yan. No? Ang mananampalataya, kung siya ay masigasik na sumusunod at nais niyang maghatid ng kaluguran sa kanyang Panginoon, hindi po siya masisiyahan sa pwede na. Ang tanging magpapasaya lamang sa kanya ay ang talagang masugid na pagsunod sa Panginoon. And that has something to do with our attitude, with our behavior. No? Kaya kailangan ng effort, kailangan din po ng tamang mga habits. No?
Hindi po natin ito ginagawa bilang pakitang gilas lamang. No? Hindi po natin ito dapat ginagawa dahil may nakatingin lamang pong ibang tao. Marami pong mga mananampalataya, nilalahat ko na po sa buong mundo, no? Ay masigasig at masipag kapag sila ay nasa iglesia lamang. Mabuti na rin yun, kaysa naman wala. Yun ang sasabihin po ng iba. Pero sasabihin ko na hindi po yun mabuti talaga. Kasi yung implikasyon nito ay kung wala ka na sa loob ng bahay-sambahan, hindi ka na makilala, hindi na makita sa iyo ang bunga ng pagiging Kristiyano mo. And that's bad. No? And marami po ay may ganyung problema. No? What's the solution? No? To be consistent in everything that we do. To be consistent in our Christian life. No? Kasi nga pagka umayon ka or nandun ka lamang po sa level ng okay na rin to, pwede naman na, no? Ang masakit po kasi nito ay sa mga ganong kaisipan, pababa ng pababa, pabagsak po ng pabagsak, yung pong pamantayan po natin. No? Hindi siya tumataas eh. Katunayan, hindi po siya tumataas. Pababa siya ng pababa. No? Kasi pag pwede na, hindi ka na magsa-strive eh. No? It's applicable sa work, it's applicable, mas kita ito siguro sa paaralan o sa eskwelahan eh. Kasi sa eskwelahan talagang kita mo yung grade mo eh. No? Literal na nakikita mo yung effort mo sa pag-aaral, nagre-reflect ito sa kung anong matatanggap mong grado. No? Ang pwede na magsisimula yan sa 85, pababa ng pababa. Hanggang 84, pwede pa rin, okay lang, 83, 82, 81. No? Pero kita mo yung hindi nasasapatan, yung hindi nakokontento sa magandang paraan, hindi ka nakokontento dun sa pwede lang or okay na. Yung 85 niyan magiging 86 sa susunod, magiging 89, magiging 92. Hanggang kaya mo idagdag. That's the attitude Christians should have. And this can be built with the right habits. No? Kailangan itong matanim sa atin pong puso, sa atin pong mga buhay. Dahil ang Diyos ang nagkaloob sa atin ng panibagong buhay natin. Huwag natin itong sayangin. No? Huwag natin itong baliwalain. No? May malaking panganib po doon sa attitude ng pwede na. No? Or okay na rin yan. Ang isang kapansin-pansin po, yung talinhaga po na binigay ng ating Panginoong Hesus ukol sa uri ng lupa. No? Yung uri ng lupa sa puso ng tao. O yung uri ng puso ng tao kung tutuusin. Mababasa po natin ito sa Mateo Kabanata 13, 18 hanggang 23. Pakinggan ninyo ang kahulugan ng talinhaga tungkol sa mga hasik. Kapag ang isang tao ay dumirinig ng mensahe tungkol sa paghahari ng Diyos, ngunit hindi naman niya iyon inuunawa, siya ay katulad ng binhing nalaglag sa daan. Dumarating ang masama at agad inaalis sa kanyang isip ang mensaheng kanyang napakinggan. Ang katulad naman ng binhing nalaglag sa mabatong lupa ay ang taong dumirinig ng mensahe. Kaagad at masaya niya itong tinanggap, ngunit hindi tumimo ang mensahe sa kanyang puso. Sandali lamang itong nanatili at pagdating ng mga kapighatian at pagsubok, dahil sa mensahe, agad siyang tumatalikod sa kanyang pananampalataya. Ang binhi namang nahulog sa may damuhang matinik na halaman ay naglalarawan ng mga taong dumirinig ng mensahe, ngunit dahil sa pagkabalisa sa maraming mga bagay at pagkahumaling sa kayamanan, ang mensahe ay nawala ng puwang sa kanilang puso at ito ay hindi nagkaroon ng bunga sa taong iyon. At ang katulad naman ng binhing napahasik sa matabang lupa ay ang mga taong dumirinig at umuunawang mabuti sa mensahe. Kahit ito ay namumunga ng sagana, may tig 100, may tig 60 at may tig 30. No? Pinapahiwatig ni Jesus ang iba't ibang uri ng puso ng tao sa talinhagang ito. No? At dito, kapansin-pansin, hindi na nga po isinama ni Jesus dito ang mga taong hindi nakinig. Etsyepwera na po sila, labas na sila sa usaping ito. Tinutukoy na nga lang ni Jesus dito ang taong nakinig. Pero sa mga taong nakinig, iba-iba pa rin po ang kanilang naging resulta. No? At sabi ko nga po, sa talinhagang ito, meron po tayong deficit 3-1. No? Lugi po, may kalugihan. Sa 4 na uri ng lupa, isa lang ang mabuti. 3 ay hindi po mabuti. No?
Tatlo ay nakinig din. Nakinig silang lahat. Yung apat na ito, nakinig sila pare-parehas. So what's the difference? No? There is a great difference sa kanilang naging resulta dahil sa uri ng lupa na meron sa puso po nila. No? There are some who have heard the word with great joy, pero dahil hindi maganda ang kanilang pundasyon, hindi maganda ang kanilang ugat, mabilis silang nalanta. Dumating ang problema, ang kahirapan, agad-agad silang nawala. Ang iba naman ay sinakal ng sanlibutan. Mga kinahumalingan ng sanlibutang ito, yun ang pumatay naman po sa kanila. No? Kaya kailangan po nating maging consistent. Karugtong lamang po ito ng effort. No? Kung ang effort mo ay 100% nga, pero minsan lang ito makita, no? Parang leap year, alam niyo yun, leap year po ngayon eh. Meron pong February 29. Kung ganun ang effort mo, no, minsan lamang makita sa 4 na taon, wala din po atang kabuluhan po yon. Just like in physical discipline, di ba? Ang lagi pong game po diyan ay consistency, no? Kaya laging ang payo ng mga trainer, di ba, hindi naman yung sa isang bulto o sa isang bagsakan bigay mong lahat. No. Magsimula ka doon sa kaya mo pero dapat consistent. Kasi yun ang susi para mapalakas at tumaas ang antas ng iyong kalagayan. No? So yun po ang bahaging ito. Without the right habits, without being consistent in our Christian life, we are in danger. No? There would be no strong faith, no strong foundation, at mabilis po tayong mapapariwara. Maliligaw at maililigaw ng kung ano-anong mga bagay. Sabi po sa Lucas, Kabanata 21, 34 hanggang 36, ang katakawan, paglalasing at kabalisahan sa buhay na ito ay alisin ninyo sa inyong isip. Mag-ingat kayo at makabigla kayong abutan ng araw na iyon na tulad ng isang bitag, sapagkat darating ang araw na iyon sa lahat ng tao. Kaya't maging handa kayo sa lahat ng oras. Lagi ninyong idalangin na magkaroon kayo ng kalakasan upang makaligtas sa lahat ng mangyayaring ito at makaharap kayo sa anak ng tao. Maging handa kayo. No? Yan po ay mismong binanggit at sinabi ng ating Panginoong Jesus. At panghuli po dito, letter C, let us submit to the Holy Spirit. No? Kaya nga hindi ko po maiwasang mapansin po yung mga awitan po natin kanina. Marami sa mga awit natin ay meron pong ganitong kahulugan. Ang pagnanasa at pagnanais natin na tayo ay tahanan, nasa atin na ang banal na spirito, kung tutuusin, ano? Na tayo ay pagharian ng gusto ng banal na spirito. No? Kasi nandiyan na siya. Kung ikaw ay mananampalataya, kasama mo na ang banal na spirito. Ang tanong, ang ginagamit nga madalas na larawan po ay pagmamaneho. No? O sa mas lumang paraan yung trono. Nandiyan na yung espiritu eh. Ang tanong, sinong nagmamaneho? Sino may hawak ng manibela? Ikaw ba o ang Diyos? Sinong nakaupo sa trono? Ikaw ba o ang Diyos? And that is the point of letter C. Na siya ang hayaan nating maghari sa buhay po natin. Na siya ang manguna sa ating mga gawain, sa ating mga naisin, sa lahat ng aspeto ng atin pong buhay. No? Para tayo ay patuloy na lumago, para tayo ay maging handa sa lahat ng bagay, kailangan po nating magpasakop, kailangan tayong pagharian ng banal na spirito. Alam naman na po natin ito, alam na ito ng bawat mananampalataya. Because there is that initial surrender of self nung tayo ay katagpuin ng Diyos sa kaligtasan po natin. It's just that for some, hindi po lahat, pero para sa ilan, hindi po malinaw agad-agaran na ang buhay pala na pinapasok natin o pinapasok ng isang mananampalataya ay isang buhay na nakasalig na po sa Diyos. No? Marami po kasi naghahanap lamang po ng kaligtasan. No? Pero hindi pa po nila lubusang nauunawaan ano ang kahulugan po nito. No? Kaya kailangan po itong ipaalam. No? Bahagi ito ng atin din pong pagpapahayag ng mabuting balita. When we come to Jesus Christ, it's not a one-time thing. No? Yes, ang kaligtasan ay isang beses lamang, pero ang pagsuko ay panghabang buhay. Panghabang panahon po yun. At yun po ang siyang pinapaalala sa atin ng puntong ito. No? We have to submit daily. No?
Madali lang po siyang sabihin, mas mahirap po talaga siyang gawin. Ito ang ginawa ng Panginoon sa gitna ng kanyang matinding paghihirap at pagdurusa. No? Actually, matinding paghihirap pero hindi pa po ito yung kalubos-lubusan ng kanyang pagdurusa. Kasi nangyari ito nung panahong nananalangin pa lamang po siya. Napipighati po siya, nabibigatan po siya dahil doon sa trabahong. No? Papalapit na sa oras po niya. Pero anong sabi po niya? Mateo Kabanata 26:39, lumayo siya ng kaunti, nagpatirapa siya at nanalangin, Ama ko, kung maaari po, ilayo ninyo sa akin ang kopang ito ng paghihirap. Ngunit hindi po ang kalooban ko, kundi ang kalooban ninyo ang mangyari. Kahit yan man ay madali pong sabihin. Anybody can say it. Not my will, but your will be done. But it is another thing to believe in it, to act upon it, to pray for it. No? Yung iba, parang nagiging, sa maraming bagay sa buhay ng tao, nagiging bukang bibig lang natin. Diba? Bahala na ang Diyos. No? Pero hindi. Iba ang dating nito kung sa'yo talaga, nagmumula talaga ito sa ating puso. No? May gusto ako. Hindi ko maitatago yun sa Diyos. Hindi ko maipagkakaitang katotohanan. May gusto ako. Pero nilalabanan ito ng kagustuhan ko na masunod ang Diyos. Kay Jesus, yan po ang makikita natin sa kanyang panalangin. Mahirap ang kanyang tatahakin sa panahong ito. No? Pero yan ang kanyang bukang bibig. Hindi ang kalooban ko, kundi ang kalooban ninyo ang mangyari. Sabi ko nga, it is a different thing to believe in it. No? At alam natin, naging matagumpay ang Panginoon. Ang katagumpayan niya ay walang katulad sa puntong ito. Dahil nasunod ang kalooban ng Ama at naging masunurin siya bilang anak, ito ang nagdala sa atin ng kaligtasan. Ito ang nagbunga ng buhay na walang hanggan para sa ating mga sumasampalataya sa Kanya. No? In this life, in this Christian life, no, there will be times that God will be putting us through difficult situations. Bakit? Para tayo ay lumago, para tayo ay madala doon sa dako kung saan nais niya tayong dalhin. No? It will not always be easy, it will not always be comfortable. No? And we need to submit to God, no, if we are to succeed in this matter. Hanggat hindi po ito nangyayari, mananatili po yung tinatawag po nating friction. Nagkikiskisan, yung bakal sa bakal na nagkikiskisan ay hindi po maganda, hindi po mabuti, at mas lalong hindi po kanais-nais pakinggan. You know that there is something wrong pag narinig mo yung tunog po na iyon. And ganun po ang buhay po ng Kristiyano. Hanggat hindi po napaghaharian ng Diyos ang buhay po natin, there will be friction, there will be frustration, and there will not be any growth. Wala pong kalaguan pagka ganun. We need to submit to God. We need to let the Holy Spirit lead us in our life. Sabi po sa Aklat ng Santiago, Kabanata 4, 5-10. Huwag ninyong akalaing walang kabuluhan ang sinasabi sa kasulatan. Ayaw ng Espiritong ibinigay sa atin ng Diyos na siya'y may kaagaw sa ating pag-ibig. Ngunit higit na malakas ang tulong na ibinigay niya sa atin. Kaya't sinasabi ng kasulatan, ang Diyos ay laban sa mga mapagmataas, ngunit nalulugod sa mga mapagpakumbaba. Kaya nga, pasakop kayo sa kapangyarihan ng Diyos. Labanan ninyo at ang dyablo at lalayuan kayo nito. Lumapit kayo sa Diyos at lalapit siya sa inyo. Linisin ninyo ang inyong mga kamay, kayong mga makasalanan. Linisin ninyo ang inyong puso, kayong pabago-bago ang isip. Maghinagpis kayo, umiyak at tumangis. Palitan ninyo ng pagluha ang inyong tawanan at ng kalungkutan ang inyong kagalakan. Magpakumbaba kayo sa harapan ng Panginoon at itataas niya kayo. Meron pong kinalaman ito doon sa aktual na sinusulatan po ni Santiago nung panahon niya. Pero naghahatid ito ng paalala sa lahat ng mananampalataya sa kasalukuyan. No? There are frustrations in the Christian life because of our inability or our
our rejection of God's leading in our lives. No? Hindi po ibig sabihin na pag masunurin ka sa Diyos ay lahat magiging sobrang dali. Hindi po yun. Kasi hindi naman po talaga. Pero maikukumpara ko yung kung ako ay nagiging masunurin sa Diyos kumpara sa kung hindi. Mas smoother pa rin po yung pagsunod po sa Diyos. Dehamak po na mas madali pa rin po siya ang nagiging bunga po nito sa ating buhay. No? Ito'y sinasabi ko para hindi po tayo magkaroon ng anumang wrong expectation. No? There will be times of trouble, times of hardship for us to grow. Wala pong growth kapag wala pong problema eh. Wala po talaga. Wala pong growth pag wala pong problema. Kaya darating din po yun, pero mas madali pong harapin ang mga bagay na ito. No? Kapag kakasama mo ang Diyos. No? Sabi ko po, madalas ko pong sabihin kahit dati pa po, ang buhay ay mahirap. Mahirap na, period. Mahirap po ang buhay. No? Mamili ka. Harapin mo ang kahirapan ng buhay mag-isa o harapin mo ang kahirapan ng buhay kasama ang Diyos. That's it. Yun lang ang pagpipilian mo. Wala pong choice na wala pong hirap. No? Naakala ng iba ay meron. Wala po. The choice is between mag-isa ka o kasama mo ang Diyos. Parehas lang mahirap yun. Mas pipiliin, kung may isip ka, kung may karunungan ka, mas pipiliin mo yung kasama mo ang Diyos, syempre. No? Yun yung choice na meron po sa atin. No? Pangalawa naman po, number 2, bilang paalala, the danger of stagnation. Ang panganib, ang hindi mabuting naidudulot kapag tayo ay nakahinto lamang. No? Nakahinto lamang at wala pong ginagawa or wala pong anumang movement na nangyayari po sa atin. Paulit-ulit ang Biblia sa mga paalala nito, lalo na sa bagong tipan po, ukol sa kakulangan. No? Ano ang resulta o bunga ng kakulangan ng kalaguang espiritual. No? Usually, ang nagiging ano po natin, shortcut po natin dito na salita is immaturity. No? Pero sabi ko nga hindi lang basta-basta immaturity. Kundi yung talagang walang growth, no? Or yung huminto na, no? Kaya mas pinili kong gamitin yung word na stagnate, no? Alam niyo po yung anong tawag po natin doon yung sa tubig na kung saan nabubuhay ang kitikiti. Ano pong tawag natin doon? In English nyo lang din tinatanong ko nga po yung Tagalog Stagnant, di ba? Yun. Stagnant water meaning wala pong movement. No? Kapag ang tubig ay nakapahinga lamang sa drum o sa balde at wala pong kahit anong gumagalaw doon, stagnant water is a breeding ground for many, many types of pests. No? So yun po ibig sabihin ng stagnate or stagnant or stagnation. Nakatigil lamang, wala pong galawan, hindi po lumalago, hindi po umaabante. No? Yun po ang panganib. Meron pong panganib na idudulot po ito. No? Kapag wala pong kalaguan, katunayan, hindi ito inilalagay ang Kristiyano sa isang neutral na kalagayan. Katunayan, ito ay nilalagay tayo sa negatibong kalagayan. No? Tayo ay nasa panganib kapag ganito ang atin pong kinahulugan. No? May maliwanag pong aral na mababasa po sa aklat po ng Hebreo, Kabanata 5, 11 hanggang 14. Basahin po natin. Marami pa sana kaming sasabihin tungkol sa mga bagay na ito, pero mahirap ipaliwanag dahil mahina ang pangunawa ninyo. Dapat mga tagapagturo na sana kayo dahil matagal na kayo sa pananampalataya. Ngunit hanggang ngayon ay kailangan pa kayong turuan ng mga panimulang aralin tungkol sa salita ng Diyos. Katulad pa rin kayo ng mga sanggol na nangangailangan ng gatas dahil hindi nyo pa kaya ang matigas na pagkain. Ang mga nabubuhay sa gatas ay mga sanggol pa at walang muang kung ano ang mabuti at masama. Ngunit ang matigas na pagkain ay para sa may mga sapat na gulang na at alam na kung ano ang mabuti at masama. No? So yan po ang atin pong himay-himayin. No? Hindi naman po din mahirap itong unawain. Letter A,
The danger of stagnation gives you dullness of hearing. No? Hindi na po makarinig. Hindi po lamang siyempre sa literal na paraan, kundi ang pinapahiwatig nito ay hindi po makaintindi o makaunawa. No? So ang sabi po niyan, doon po muli sa talatang 11. Marami pa sana kaming sasabihin tungkol sa mga bagay na ito, pero mahirap ipaliwanag dahil mahina ang pangunawa ninyo. No? Kung sa sanlibutan, ang sasabihin lamang ng tao ay wala ka kasing alam o mahina ang iyong pag-iisip. Sa sanlibutan, ganon. Sa physical na paraan, yun yung ibig sabihin nito. Pero mas masahol ang ibig sabihin nito sa spiritual na paraan. Sa spiritual na paraan, mayroon pong kahulugan ito na hindi mo kasi naiintindihan talaga yung mga aral na mahalaga, mga aral na dapat sana'y nauunawaan mo kung ikaw ay patuloy na lumalago. No? Tinuturo ng sumulat po ng aklat ng Hebreo. Sa puntong ito, kung babasahin niyo po yung bahaging itong kabanata na 5 no, sa mga naunang talata, tinuturo niya ay may kinalaman kay Hesukristo, may kinalaman kay Melkisedek, ang unang punong saserdoteng tinalaga ng Diyos. Magmula pa sa lumang tipan at ang paghahambing ng dalawa at ang pagkakaparehan ng dalawa. Si Jesus bilang ating pinakadakilang punong saserdote na wala na pong kapantay at wala na pong hihigit sa kanya. No? Pinapahiwatig sa aral na binabanggit ng sumulat ng Hebreo ang pagiging mas ganap at pagiging mas mabuting punong saserdote ng ating Panginoong Hesukristo. Kalagitnaan ng kanyang pagtuturo, no? Kalagitnaan ng kanyang pagsusulat sa kabanatang 5, ay isiningit niya ang mga salitang binasa po natin. No? Dahil sa buntong ito, nirebuke niya yung kanyang mga tagabasa. No? Malamang sa malamang ay mga Hudyong Kristiyano. Kaya nga po ang pamagat ng aklat ng Hebreo ay Hebreo. Kasi yung buong pangalan ng aklat na ito ay ang liham para sa mga taga-Hebreo o mga Hebreo. No? So, ang kanyang pagsuway ay may kinalaman sa kanilang maturity or katunayan ang kakulangan ng kanilang maturity. Dahil sa kanilang immaturity, kinailangan ng sumulat ng Hebreo na sabihan sila na yung kanyang tinuturo ay mahirap ipaliwanag sa kanila. Hindi dahil mahirap talaga ito, kundi hindi nila ito basta-basta maunawaan. Because they have become hard of hearing. Mahina ang pangunawa ninyo. No? And that's sad. Nakakalungkot po ang bagay na ito. Whether in the physical realm, dito sa sanlibutan, and in mostly, lalo pa sa spiritual na paraan, kung paano ito pinapaliwanag sa atin pong binasa. No? Hindi kulang ang kakayahan ng sumulat para ipaliwanag ang bagay na ito. Kaya niyang ipaliwanag ito, kaya niyang ituro ito. Ang problema, ituro man niya ito, hindi ito mauunawaan ng mga mambabasa po niya. No? The problem lies with the listeners. No? They were, at this point in time, incapable of understanding these words. No? Nakalulungkot pa, base sa konteksto ng buong libro, ang sinasabi ng sumulat ay, dati masigasig kayo sa pakikinig. Dati masigasig kayo sa pangunawa. Pero dahil nga kayo ay huminto na, kayo ay nanatili na lamang sa inyong kalagayan, naging mahina na ang inyong pangunawa. No? Mahirap pong ipaliwanag ang isang bagay sa ayaw pong matuto, sa ayaw pong lumago, sa ayaw pong mag-improve. No? And again, it's applicable in the physical realm as it is with the spiritual matters. Diba? Subukan yung turuan yung ayaw matuto. Ang hirap po nun. No? Paano mo tuturuan sa mga espiritual na bagay ang mahina ang pangunawa? No? It is dangerous. No? And dito pa lang, sa letter A lang, dito po ang dami pong umuusbong at lumilitaw ng mga dahilan at palusot ng mga mananampalataya. Yun nakalulungkot, mananampalataya pa rin sila. Pero tumigil nag-stagnate po sila. Kaya
nagiging dahilan ito, nagiging paraan ito, ito'y nagbibigay daan para sa maraming dahilan ng Kristiyano. Ay, sa iba na lang yan. Ay, bigay mo na lang yan kay ganito, mas marunong siya. No? Ay, hindi ko talaga alam yan. No? Bakit? Yan ba'y espesyal na karunungan para lang sa ilan? Ang salita po ng Diyos ay binigay para po sa lahat ng mga mananampalataya. No? Pero yun nga po, nabibigyang daan pa ang mga dahilan natin at mas lalong lumalala ang kondisyon. Kasi nagbibigay ka na po ng excuse. No? Yun po yung unang panganib. Pangalawa is the inability to disciple. No? Yan nga po ang atin pong layunin para po sa taong ito. Well, hindi lang po dapat sa taong ito, pero sa buong buhay po natin. Pero binibigyan natin to ng mariing pansin, lalo na ngayon sa pagpasok ng panibagong taon. No? But we can see, without the growth that is required, that is needed, we will be unprepared. Ang sabi naman po sa verse 12. Dapat mga tagapagturo na sana kayo dahil matagal na kayo sa pananampalataya. Ngunit hanggang ngayon ay kailangan pa kayong turuan ng mga panimulang aralin tungkol sa salita ng Diyos. Katulad pa rin kayo ng mga sanggol na nangangailangan ng gatas dahil hindi nyo pa kaya ang matigas na pagkain. No? By this time. Kaya yun po yung isang clue doon sa tunay na kondisyon ng mga taong kausap po ng sumulat. No? The author is not expecting new believers to be able to do this. Kaya nga ang context is, dahil yung mga kausap niya ay matatagal na. There is that certain expectation. No? Malungkot or hindi na nakapagtataka, wala pong binigay na oras talaga. No? Ang Biblia. Wala naman po talagang nakasulat na oras o panahon. Na kapag lumipas ang ganitong katagal na panahon ay malago na ang isang Kristiyano o matatag na talaga siya. Wala naman po talagang binigay ang Biblia. Pero meron po tayong discernment, meron po tayong karunungan magmula po sa Diyos na there is that certain expectation na, matagal na kayo sa pananampalataya kaya dapat nakapagtuturo na kayo. Pero hindi yun nangyayari. No? Hindi lamang po ibig sabihin na lahat ng Kristiyano ay nagiging opisyal o formal na tagapagturo, kundi lahat po tayo. No? Kung naiintindihan at nauunawaan po natin ang aral na tinatanggap natin, ito din naman ay maibabahagi natin sa iba. Kaya nga, hence, the idea of discipleship. Ang itinuro sa atin ay ituturo din natin sa ibang tao, and the discipleship continues. Ito ay mas may malaking kinalaman doon sa sinabi po ni Apostol Pedro sa unang Pedro Kabanata 3:15. Igalang ninyo si Kristo mula sa inyong puso at sambahin ninyo siya bilang Panginoon. Lagi kayong maging handang magpaliwanag sa sino mang magtatanong sa inyo tungkol sa pag-asa na nasa inyo. If you are a Christian, if you are a disciple, you must be able to explain the basis of your faith. You must be able to explain the basics of salvation. You must be able to explain the gospel kasi naligtas ka sa pamamagitan ng ebanghelyong iyan. No? Hindi man tayo lahat ay nagiging guro o dapat maging guro, pero bilang mga Kristiyano, alam dapat nating ituro ang katotohanan ng kanyang salita. No? Ang masakit pa po dito, balikan po natin yung verse 12 sa Hebreo. 'Di ba? Dapat nga sila na yung mga tagapagturo, ang masakit hindi na nga sila nakapagtuturo ay yung karugtong pa. Ngunit hanggang ngayon ay kailangan pa kayong turuan. No? Ang sakit po sa ulo. No? Hindi na nga kayo nakatulong, nagiging pabigat pa. Because it's not enough or hindi po natapos doon sa hindi kayo makapagturo eh. Pero kailangan kayo pa ang balik-balikan at alagaan. No? Wala pong masama na magturo. Hindi po kabigatan ang mag-alaga. Pero yun nga, meron pong expectation kasi. No? There is expectation of those who are growing in Christ na eventually sila din ay atin pong maging kabalikat at makatuwang sa gawain na ito ng Panginoon. Kasi gano'n naman po talaga ang nangyayari.
Dati kang tinuturuan, darating ang araw na ikaw naman ang magtuturo. Dapat sila ay nagtuturo na, pero hanggang ngayon, sila pa rin ang tinuturuan. Ang problema, our resources as human beings are not infinite. Meron po siyang hangganan. No? Sa lahat ng bagay, meron po tayong limitasyon. Sa lakas, sa oras, sa pera, sa maraming bagay po. This is a human limitation para sa ating lahat. So ibig sabihin, kung tinuturuan muli ang mga dapat sanang nagtuturo na, meron pong nawawalan ng oras para po sa iba. Diba? Kung tinuturuan ka, merong hindi natuturo ang ibang tao. And that is what is sad. Ito yung nakalulungkot na punto dito sa binabasa po nating bahagi. No? Not only are they unable to teach others, they themselves need constant attention na dapat sana'y napunta na para sa mga nangangailangan talaga, katulad ng mga bagong mga mananampalataya. No? Kaya yun po ang nakalulungkot. We know how immaturity affects the whole body. Hindi lang naman sila, kundi ang buong katawan. No? Dahil sa kanilang kondisyon. No? And ito'y common po na usapin sa paaralan po, di ba? Pag meron pong hindi nakakasunod sa lesson, bumabagal po yung pacing ng buong klase. No? Admittedly, may mga paraan para po yan ay maibsan. No? Meron mga private tutoring at iba pa. Pero generally speaking, yun po ay totoo. Pag hindi lahat ay nakakasabay sa lesson, babagalan po ng guro para lahat ay makahabol. Ang problema, bumabagal nga yung pagtuturo. Kaya naapektuhan po ang lahat. Don't think for one moment na okay lang, ako lang naman yun eh. Hindi po, apektado po ang lahat. No? Katawan po eh, yun po again, ang larawan ng iglesia ay ang katawan ni Kristo. No? Kaya kung may problema po ang isang bahagi, the whole body will be affected. No? At sumunod pa po, letter C, spiritual regression. No? Ito naman po ay nasa verse 13. Ang mga nabubuhay sa gatas ay mga sanggol pa at walang muang kung ano ang mabuti at masama. No? Kaya nga, ang stagnation, pagdating sa spiritual growth, hindi lamang po siya neutral. No? Ang iniisip ko po dito in terms of sasakyan or motor, 'di ba? Meron po yang abante, meron po yang atras, meron po yang neutral. Ang stagnation, you would think na neutral lang siya. Hindi ka lang naman gumagalaw eh. So naka-neutral ka lang. Well, in reality, hindi po. In spiritual terms, hindi ka lang nakahinto, kundi ikaw ay umaatras pa. Because that's the progress of stagnation eh. Hindi ka mananatili sa iyong kalagayan ngayon, kundi aatras ka pa lalo. That's what happens when we stop. No? Pinapahiwatig ng talatang 13, yung karugtong ng 12 po, may kinalaman po sa gatas na para lamang po doon sa mga sanggol. Hindi po masama ang gatas, ito'y kailangan ng mga sanggol kasi ito yung magpapalakas sa kanila habang sila'y sanggol pa. Pero pag sila'y tumanda na sa pagiging sanggol, sila ay makakakain na ng mas mga matitigas na bagay. All of this is illustrating yung pag-aaral po ng mananampalataya. Gatas, sumisimbolo ng mga pangunahing mga aralin, at ang karne, sumisimbolo sa mga mas mahihirap na aralin, pero mahalaga sila parehas. No? Problema, yung mga nananatiling sanggol, no? Or mas magandang sabihin nga, sometimes it's not that nanatili silang sanggol, it's that bumabalik sila sa pagiging sanggol. Which is weird kung iisipin mo. Iisipin mo yung immaturity is something na para bang hindi na siya lumago. Which is true. Parang hindi na siya nakaangat sa kanyang kalagayan. Pero there are some cases when you really think about it, ang tinutukoy na aralin po dito, lalo na dito sa binabasa natin sa Hebreo, hindi lamang po yung nanatili siyang sanggol, kundi, eto nakita ko na tong umabante na dati. Nakita ko na tong lumago dati. Bakit parang ngayon umatras siya? At doon ka mapapaisip, may katotohanan. No? There are some, hindi lang sila nanatiling bansot forever. Hindi.
Dati ko na itong nakitang lumago. Nakita ko na itong nagtuturo, nakita ko na itong nangunguna, nakita ko na itong naglilingkod. Ba't ngayon parang naglaho ang lahat? And that's the problem here. Kasi pag tumigil ka po, hindi ka lang mananatili sa iyong kinakatayuan, aatras ka ng aatras. Eventually hanggang sa bumalik ka sa kalagayang ganito. Ang sabi po, walang muang kung ano ang mabuti at masama. Ganon kasi ang sanggol, no? Base po sa tinatalakay po ng sumulat ng Hebreo. No? They grow backwards. No? Alam nga natin ang kinall out ni Apostol Pablo, no, sa unang Korinto, Kabanata 3, 1 hanggang 3. Yun din ang makikita po natin dito. Mga kapatid, hindi ko kayo makausap bilang mga taong nagtataglay ng Espiritu. Kailangan kausapin ko kayo bilang mga taong namumuhay pa ayon sa laman at mga sanggol pa sa pananampalataya kay Kristo. Gatas ang ibinigay ko sa inyo noon at hindi matigas na pagkain sapagkat hindi ninyo kaya iyon. Subalit hanggang ngayon ay hindi pa rin ninyo ito o hindi pa rin ninyo kaya sapagkat nananaig pa sa inyo ang laman. Ang inyong pag-iinggitan at pag-aaway-away ay palatandaan na makasanlibutan pa kayo at namumuhay ayon sa laman. At ang gusto kong i-connect po dito sa atin pong tinatalakay is if you regress, yan po ang kalalabasan. Yung mga dati mo nang alam, yung mga dati mo nang napagtagumpayan ay mababaliwala po lahat. Pabalik ka sa dati mong kalagayan, makakalimutan mo ang kabuluhan ng mabuti at masama. At base naman dito sa kaalaman natin sa unang Korinto, ang dami naman talaga nilang problema. Ang dami nilang alitan, away-away, ang dami po nilang mga mabababaw na mga issue na lumaki ng lumaki dahil sa kanilang kakulangan. No? Kakulangan sa kanilang kalaguan. No? Hindi po nakakahiya maging baguhan. Hindi po nakakahiya na maging sanggol sa pananampalataya dahil lahat naman po ay talagang dadaan po dyan. Ang nakakahiya ay yung matagal ka na, ngunit sanggol ka pa rin. Mas malubha naman yung lumago ka na at bumalik ka na naman sa pagiging sanggol. No? Immaturity is not just halting progress, it is regression. Pabaliktad po ang magiging galaw mo po. No? At ito pong masakit, wala pong silbi kahit hanggang saan ka na nakarating. No? Ay, dati ganito na ako, dati ganito na ako. Pag huminto ka, mababaliwala po yun lahat. You will grow worse and worse. No? Kaya yun po ang problema. Panghuli po, karugtong lamang po nito, letter D, is a lack of discernment. And one of the most dangerous things for a Christian, truly, kung titignan po natin, lack of discernment. Mababasa po natin to sa huling talata, sa talatang 14. Ngunit ang matigas na pagkain ay para sa mga sapat na gulang na at alam na kung ano ang mabuti at masama. They lose discernment in their life. No? Ang hirap pong isipin kung totoosin. No? Pero paano nga ba nahihinto ang kalaguan ng isang tao, ng isang Kristiyano? No? A person who has stopped in their spiritual growth most assuredly does not read their Bible or pray. Agad-agad. Yun lang, alisin mo lang po yun, titigil po ang usad po ng mananampalataya. No? They are not mature. They see what is needed as something na hindi naman kailangan. No? Nagmamalaki, nagmamataas, nagmamarunong, nagmamagaling. Ay, alam ko na yan. Ay, narinig ko na yan. Ay, tagal-tagal ko na eh. At marami pang mga ibang salita na katulad po nito. Problema, yun nga, pag huminto ka po, mawawala po ang iyong kaalaman at tamang kaisipan. Lalo pa nga po sa mapanganib nating kalagayan ngayon sa mundo. Kung saan napakaraming pagkakataon, napakaraming instances, ang sanlibutan pong ito ay napakagaling na pong magpanggap, no, na siya ay mabuti at kaaya-aya. Kahit pa sa mga usapin at mga larangan ng mga espiritual na bagay. Hindi na po ito bago sa atin kahit ang Biblia ay nagbabala tungkol dito. Kahit ang kaaway man ay nagpapanggap na anghel ng liwanag. No?
Ang problema kung wala ka pong kaalaman dito, kung blanco ka po, putol ang connection mo, no? Sa mga bagay na nagbibigay sa iyo ng kalaguan, paano ka na lang, no? How can you discern what is evil from what is good if you are separated from God's purpose because of laziness or complacency? No? Usually, ang mga walang tamang discernment ay nakaasa lamang sa kanilang sariling kaalaman. Yung alam nila, yung karunungan nila, yung nakasanayan nila, at yung sariling talento o abilidad nila. No? Having no discernment opens us to many hardships and difficulties that would otherwise have been avoided. Ba't mo ginawa yun? Hindi ko alam eh. Hindi ko nakita, hindi ko naintindihan. No? And marami pong struggles dulot po nito. No? Pag wala ka pong discernment, mabilis ka pong mahuhumaling sa maraming usapin, sa maraming bagay-bagay na hindi naman po natatapos ang production ng sanlibutan sa mga bagay na ito. Sabi po sa Colossus, Kabanata 2, talatang 8, mag-ingat kayo upang hindi kayo mabihag ni numan sa pamamagitan ng walang kabuluhan at madayang katuruan na hindi kay Kristo nagmula, kundi sa mga tradisyon ng mga tao at sa mga alituntunin ng mundong ito. Nandiyan na po yung warning po, no? Madayang katuruan. No? Madaya. Yung lantaran ang kamalian, madali pong makita. Pero yung nakapandaraya ay mahirap po. Kaya nga tinawag siyang madaya. Ang problema, kung wala ka pong pagmumula ng kalakasan, madadaya ka po talaga. No? Ang isang maliwanag na aral ngayong umaga, kung hindi ka umaabante, ikaw ay paatras. There is no middle ground. Wala pong neutral po talaga kung tutuusin. Kapag ka huminto ka, paatras ka na po nun. No? At ang dulo po nito ay either apostasy, no? Or weakness. No? Ineffectiveness. Walang kabuluhan ang iyong gawain sa buhay na ito. No? You are either going forward or you are slowly moving backward. No? Para po sa ating pagtatapos, katulad nga ng sinabi ni Apostol Pedro po, ito po ang atin pong naging morning devotion kanina. Sabi po niya, 1 Peter chapter 1 verse 13, kaya nga ihanda ninyo ang inyong mga isipan para sa dapat ninyong gawin. Maging mahinahon kayo at lubos na umasa sa pagpapalang tatamuhin ninyo kapag nahayag na si Hesukristo. Kailangan nating ihanda ang ating mga sarili. Anong haharapin natin sa mga susunod na buwan, susunod na mga araw? Wala tayong idea. Better to be ready. No? Gusto ko po laging gamitin ang motto ng mga Boy Scouts para po din sa mga mananampalataya. Hindi naman po mahirap pagdugtungin yung dalawa kasi yung mga unang Boy Scouts, they were believers in Christ. Diba? Ang motto lang ng Boy Scouts sa English, napakasimple, be prepared. No? Yun lang po yun. Sa Tagalog, laging handa. Hindi po siya mahirap iangkop sa buhay ng mga mananampalataya din. Maging laging handa. Anumang oras, anumang araw, anumang panahon, anumang kalagayan, anumang sitwasyon, tayo ay dapat maging handa. At ngayong umaga, natutunan natin ang mga paraan at mga pwede nating gawin para ihanda ang atin pong sarili. No? Binigay na po sa atin ang blueprint. No? Nandiyan na po ang gabay at ang kailangan na lang po nating gawin ay sundin ito. No? Wag na po tayong wag na po tayong magpatumpik-tumpik pa. Gawin na po natin ang nararapat. Panghuli, basahin ko po ang Hebreo, Kabanata 6, 11 hanggang 12. Ang nais namin ay patuloy na magsumikap hanggang wakas ang bawat isa sa inyo upang makamtan ninyo ang inyong inaasahan. Kaya't huwag kayong maging tamad. Tularan ninyo ang mga taong dahil sa kanilang pagtitiis at pananalig sa Diyos ay tumatanggap ng mga ipinangako niya. No? Kaya sa umagang ito, ibalik po natin sa Diyos ang pinakamataas na papuri. Simulan po natin gawin ang nararapat nating gawin. Tayo pong lahat ay tumayo na po at tayo po ay magtapos sa atin pong gawain. Manalangin po tayo. Aming dakilang Diyos, minsan pa ay nagpapasalamat po kami sa inyong mensahe, sa inyong aral sa amin ngayong umagang ito.
paalala sa pagtatapos ng unang buwan ng taong ito ay ang mahaba-habang mga lakbayin pa naming kakaharapin ayon sa inyong kalooban, Panginoon. Hindi namin alam hanggang kailan kami mabubuhay, hindi namin alam hanggang saan ang aming hangganan. Pero dahil nga dito sa mga bagay na ito, sinasabi naman ng inyong mga aral, Panginoon, ng inyong mga kasulatan, na kami dapat maging handa sa lahat ng oras. Maging handa kami sa muli ninyong pagbabalik, Panginoon, at maging handa din kami sa lahat ng mga mabubuting gawaing iniuutos nyo sa amin. Patuloy na magpasakop kami sa inyong kalooban, O Diyos. At sa pamamagitan nga ng amin pong napakinggang mensahe, ay simulan naming sundin at isagawa ang mga bagay na nabibigay ng kaluguran at karangalan sa inyong pangalan. Tulungan nyo kami, Panginoon, hindi namin ito kaya sa aming sarili lamang, kundi magagawa lamang namin ito sa pamamagitan ng inyong kagandahang loob. Kaya naman samahan nyo kami at gabayan nyo kami at ingatan nyo ang bawat isa, naway ang bawat isa sa amin ay maghatid ng kaluguran sa inyong pangalan. Tanggapin po natin ang bendisyon sa Diyos na makagagawa ng higit kaysa lahat ng maaari nating hilingin at isipin sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihang nagahari sa atin. Sumakanya ang kapurihan sa pamamagitan ng Iglesia at ni Kristo Jesus magpakailanman, at ang lahat ng pinagpala sa umagang ito ay magsabi ng Amen. Purihin po natin ang Panginoon at magbatian po tayo sa bawat isa.